Baptist Church. Okay? Ay kami po yung nakakiramay sa pamilya po na Brother Louis. At salamat din po sa inyong pagkikiramay po. No? At sama-sama po natin gawin ang lahat po ito para po magkaroon sila ng lakas, sigla sa kanila pong buhay. Okay? At ako po pala ay si Pastor Bimbim ng God's Grace Community Baptist Church. Diyan naman po, malapit lang sa kaligid. No? At gusto ko rin pong ipabatid sa inyo na ang aking pangalan po ay walang pitong bayan, di kahit singko, kahit mamera po. No? Kasi po ay kailangan salita ng Diyos, libre po yan na binabahagi po. Okay? So, ang ating paksa ngayong gabi, may kinalaman po sa tinatawag ang apat na anyo ng kaligtasan mula sa Diyos. Okay? Whether you like it or not, meron pong tinatawag na kaligtasan at buhay na wala hanggan. Okay? Kaya dito, basahin ko po sa inyo ang 1 Peter chapter 1 verse 2 sa wikang Tagalog po, na hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, Ama, sa pamamagitan ng pagkabanal na Espiritu upang tumalima at maging wisikan ng dugo ni Kristo, sumasagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Now, number 1, ang paghirang at pagpili ng Diyos Ama sa kaligtasan. No? Meron po siyang pinili before the foundation of the world, no? Because God is God, He does His will. No? Diyos po siya. Hindi ho nagbabago ang kanyang pagka-Diyos, hindi ho nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Talaga hong nagagawa niya ang gusto po niya ayon po sa nais po niya, hindi po ayon sa nais natin. Tama? Nagagawa po niya lahat ayon po sa nais po niya. Kaya dito po ay ating nabasa kanina na ang sabi po ay ang pagpili ng Diyos Ama sa kaligtasan, no? Sapagkat ang sabi niya na hinirang ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. Now, tandaan po natin, ang kaligtasan ay nagsimula sa plano ng Diyos Ama. No? Nakaplano na po yun ang kaligtasan. Okay? Hindi po yun tsamba o hindi biglaan, kundi nakaplano po yan sa ating Diyos. No? God's plan of salvation from eternity to eternity. Kaya ang sabi po dito sa Isaiah chapter 26 verse 10, sa wikang Tagalog, sabi po dito, na nagpapahayag na wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. So, si Lord po hindi pwedeng pigilan, tama? Hindi natin siya pwedeng turuan kung anong gagawin niya. Sapagkat siya po ay Diyos at nagagawa po niya ang lahat ng mga bagay na nais po niya. Okay? Kaya po, di po ba, pagka mayroong mga bagyo na nananangin tayo sa Lord, Lord, nawa, maluso yung bagyo, di ba? O, kamukha niya, may parating na bagyo, no? So, of course, ay nananalangin tayo sa Lord, at ito naman ay ayon po sa kanyang kalooban. Pero, ang kagandahan lamang po, mga kapatid, kahit man tayo ay binabagyo ng anumang mga problema sa pagsubok sa buhay, well protected po tayo ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay nananalangin, tayo po ay patuloy na humihingi ng gabay, patuloy po tayo na humihingi ng kanyang pagliligtas sa atin sa mga bagay na iyon. Sapagkat ang Diyos po ay nagagawa niya ang lahat na bagay ayon po sa kanyang kalooban. Now, ang paunang kaalaman, foreknowledge of God, ay nangangahulugang kaalaman at layunin ng Diyos bago pa man likain ang sanlibutan. No? Meron na po siyang plano, meron na po siyang layunin, no? Bago pa po likain ang sanlibutan. Ibig sabihin, wala pa po tayo dito, wala pang sanlibutan, nakaplano na po yun ang tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang pagpili po ng Diyos ay hindi po nakabatay sa gusto o nais o desisyon ng tao, no? O pananampalataya ng tao o gawa ng tao o pasya ng tao
kundi, kundi layunin at biyaya ng Diyos. So ang kaligtasan pala, layunin po ito at biyaya ng Diyos. Basahin po natin, aklat po ng 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi po dito sa wikang Tagalog, na siyang sa atin ay nagligtas. No? Si Lord po ang nagligtas sa atin. At sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Take note, hindi ayon sa ating mga gawa, kaya tayo naligtas, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So malinaw po, no? Kaya ang kaligtasan, according to the purpose and grace of our God. Malinaw po yun, mga minamahal. Ano pa pong sabi dito? Sa Ephesians chapter 3, chapter 1, verse 3, sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ito po'y tungkol sa ating kaligtasan doon po sa langit, kasama ang ating Panginoon. At ang sabi ho, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago pa itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya po tayo tinubos ni Kristo sapagkat tayo po ay makasalanan, sapagkat tayo po ay patay because of sin. Atin pong namana ang original sin mula kay Adan at kay Eva hanggang ngayon. Kaya nga po tayo tinubos, iniligtas ng ating Diyos. Okay? Kaya sabi niya dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos, sabi ni Pablo, dahil sa inyo. Sino ang kausap niya? Yung church. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu, at pananampalataya sa katotohanan. So, ibig sabihin no, bago pala tayo sumampalataya, ang isang tao, ligtas na po siya kasi hindi po pwede manampalataya ka na hindi ka ligtas. Tama po? So mahalaga yung ating kaligtasan at ang bunga po nito ay ang ating pong tinatawag na pananampalataya sa ating Panginoon. Now number 2, una po yung paghirang ng Diyos o pagpili ng Diyos sa atin before the foundation of the world sa kaligtasan. Number 2, ang pagpababanal ng Espiritu, sanctification by the Spirit. Sa pamamagitan ng pagpabanal ng Espiritu Santo, ang gumagawa ng kapanganakan at pagbabago ng mga hinirang ng Diyos. Tandaan po natin, ang nagbabago sa atin, yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nagbabago ng buhay po ng isang tao. Sapagkat, tandaan po natin, hindi kaya baguhin ng tao yung kanyang sarili, maliban lamang siya na magkaroon ng tinatawag po na kapanganakan na magmuli. No? Meron tinatawag na regeneration. Kaya sabi dito sa Titus chapter 3 verse 5 na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. So ang kaligtasan, awa po ni Lord. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Binigay ng Diyos sa atin. Kaya libre po yan, walang bayad. Tama? Ang gumawa po yung Diyos ng kaligtasan. Ano pa po? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So ang nagbabago sa atin, yung Holy Spirit, na siya po
ang nagpapaunawa sa atin, nagbubukas ng puso natin upang tanggapin ang mga aral ng Diyos. Kaya ang resulta po, ang isang anak ng Diyos nakipag-isa kay Kristo, siya po ay isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. No? Kaya po, si pastor natin puno po ng ero. Di ba? Alam po bang ero? No? Sugarero, di ba? Bababaero, di ba? Lahat na ero po nasa akin, sa totoo lang po. No? Hindi ko po tinatago ang aking buhay noon. Pero salamat sa Diyos. Dahil po sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, dahil sa pagbago niya ng buhay ko, ito na po yan ang sinasabi. Ito na po yung resulta ng sabi, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Hindi ito nilalang na pisikal, kundi ang ibig sabihin na nilalang yung bagong espiritu na sa atin na binigay po ni Lord. Tama? Hindi po ito pisikal. Kaya, kasunod po, binigyan tayo ng bunga ng espiritu. Kaya tayo meron ng bunga ng espiritu. Ano po yun? Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22 up to verse 23, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Kaya tayo umibig sa Diyos. Kasi tandaan po natin, siya po ang unang umibig sa atin. Hindi naman tayo eh. Kasi tayo patay dahil sa kasalanan at pagsuhay. No? Wala tayong response during the time. Ano pa po? Sabi pa po dito, hindi lamang pag-ibig, kundi katuwaan, kapayapaan. Di po ba? Yun po na binibigay ni Lord sa atin, kapayapaan. Alam ba natin ang pera kung walang kapayapaan? Tama? Alam ba natin ang kayamanan kung wala tayong kapayapaan? Mahalaga po ang kapayapaan. Pagpapahinhon, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya. Kaya ang pananampalataya, bunga po yan. Bunga ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Bunga ng pag-born again sa atin. Bunga ng kapanganakan ng ating espiritu sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So yun po yun ang gawa ng Ama. Kita natin, gawa ng Espiritu ng Diyos. Pangatlo, ang pagtubos, paglilinis, at pagwiwisik ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Una, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang mga hinirang bago nagsimulang sanlibutan kay Kristo para tubusin. John chapter 6, verse 39, anong sabi? At ito ang kalooban na nagsugo sa akin. Sino ang nagsasalita dito? Ang ating Hesus Kristo. Sabi po natin Hesus Kristo, at ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yung isinugo, si Kristo. Ang nagsugo, yung Ama. Tama? Na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman o sinuman, kundi ibangon sa huling araw. Tingnan niyo po, may binigay yung Ama. Sino yon? Yung mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya po, ano pa pong sabi dito? Sa verse 44, sabi po dito, walang taong makakalapit sa akin, sabi ni Kristo. Maliban ang Amang nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. So binigay po ng Ama po yun, mga minamahal. Tayo, binigay ng Ama kay Kristo para tayo linisin, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ano pong prueba? Hebrews chapter 9 verse 14. Ang paglilinis ng dugo ni Kristo. Sabi dito, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili
na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang purpose po pala ng ating Diyos kung bakit tayo tinubos ng ating Paso Kristo, bukod sa tayo po iniligtas doon po sa impyerno, tayo din po pala ay kailangan na maglingkod sa buhay na Diyos. Kaya ang purpose ng buhay natin, kaya po tayo nandito sa lupa para paglingkuran, bigyan ng karangalan, kaluhatian po ang ating Diyos na buhay. Ephesians chapter 1 verse 7, na sa Kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Take note, kayamanan ng Kanyang biyaya. Yung Diyos po ba mayaman? Amen. Mayaman po. Kaya nga sinabi dito, kayamanan ng Kanyang biyaya. Alam niyo po ba ang Diyos may-ari po ng lahat ng mga bagay, right? Ang Diyos may-ari ng buhay natin, tama? Ang Diyos may-ari po ng ating masasakyan, bahay, lahat po yan. Sabi naman ng iba, Pastor, pinagpaguran ko yan. Yes! Saan galing ang buhay mo? Di ba sa Diyos? Eh kung putulin na ni Lord ang buhay mo, meron ka pa kaya bahay? Wala na. Sapagkat ang lahat dito sa mundo ay temporary lang po, mga kapatid. Tingnan niyo po sa Cebu, nangyari. Walang pinipili, mahirap, mayaman. Di po ba? Ang bahay was out. Sasakyan, wala lahat. Sapagkat tandaan po natin ang mga bagay dito sa mundo, temporary lang po yan. Okay? Unlike na tayo po ay sa Diyos, mga kapatid, sigurado po tayo na mawala man tayo sa mundo, doon tayo kasama po ng ating Panginoon. Sapagkat malinaw sabi ng Diyos na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Titus. Ano pa bang sabi ng ating Panginoon tungkol po sa kaligtasan? Titus chapter 1 verse 2. Sabi po dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Okay? Na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat ng mga panahong walang hanggan. So may pinangako ang Diyos. Si Lord hindi po nagsisinungaling. Tama ba? Pero ang tao nagsisinungaling. Diba? Ang Diyos hindi, banal po yan eh. Di ba ba? So saan ka ngayon maglingkod? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Diba? At tandaan po natin ang tao, wala hong ibang pupuntahan. Right? Maglingkod man siya mga hindi, ang babagsakan niya, Diyos pa rin. Kaya tingnan niyo po ang tao. Pagka malakas ang kanyang katawan, di po ba? Di kahit isa ayaw maglingkod sa Lord. Malakas eh. Pero pagka ang tao nasa banig na ng karamdaman, sino hong tinatawag? Ang Diyos. Tama? Lahat ng Diyos tinatawag. Kasi po, may sakit na siya. Nasa karamdaman na po siya. Okay? Pero nung malakas siya, baliwala. No? Tinutuya pa yung mga ngaral. Kasalita ng Diyos. Di mo ba? Ganun pong tao. Sa paglilingkod po sa Lord, ayaw po ni Lord ng lingas kubon. Ayaw ni Lord na pagkailangan mo na siya, lalapit ka. Tandaan po natin, lahat tayo may kailangan sa Lord. Tama? Sino po ba sa atin walang kailangan kay Lord? Lahat tayo. Buhay natin. Hanap buhay natin, negosyo natin. Kailangan natin si Lord. Tuturuan tayo ni Lord, gabayan tayo ni Lord.
Pagkalugan tayo ni Lord ng kanyang mga biyaya, sapagkat malinaw po ng ating Diyos ay mayamang Diyos. Okay? Ephesians chapter 2, verse 5. Sapagkat binasa natin kanina, Ephesians chapter 1, verse 7, yung kaligtasan, yung pagtubos ni Kristo, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ang kaligtasan po, biyaya po yun ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 5, sabi dito, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, di ba ba? Pagka ba patay na ang tao, pagkapatay ba, may gumagalaw po ba? Wala. Wala po ating buhay spiritual pagpatay. Wala tayong free will sa Lord. Tama? Walang pakiramdam. Okay? Dahil siya patay, dahil sa kasalanan, pagsuway. Ano pa sabi dito? Tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. So ang kaligtasan po pala, biyaya ng Diyos. Pag sabi yung biyaya, gawa ng Diyos, binigay ng Diyos sa atin yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, ang Ama ang naghirang before the foundation of the world sa kaligtasan. Ang Banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa atin ng kapanganakan ng ating espiritu. Pangatlo, yung Panginoon Kristo ang siya nagtubos sa atin. Ang pang-apat ay ito, ang huling anyo ng kaligtasan kasama ang Diyos sa langit. Ito pong tinatawag na second coming of our Lord Jesus Christ. Unang punta niya sa lupa, nagkatawang tao, right? Ayon sa banal na kasulatan, babalik siya ulit. Anong gagawin niya? Dito po. Sabi po dito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 up to verse 17. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Take note, na may isang sigaw, na may tinig na arkanghel, kasama po niya mga niya, at may trumpeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay maguli. Ang mga namatay pala kay Kristo, yung mga iniligtas niya, una niyang bubuhayin sa kanyang pagparito. Okay? Verse 17, anong sabi? Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, kasi si Lord, pagdating ni Lord, meron pang natitirang nabubuhay. Sabi ko dito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawin kasama nila. Sino nila? Yung mga binuhay ni Kristo ng matay. Sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin o sa kalawakan, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan man. Di ba masarap? Tama ba? Pagka ba nasa langit tayo kay Lord, wala na po bang hirap? Dito sa mundo, mahirap po. No? Pagka dito hindi ka nagtatrabaho, hindi ka makakain. Uno lang problema. Tama mo? Pero pag tayo kay Lord, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Revelation, chapter 21, verse 3, up to verse 4. Sabi po ni John, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa lukulukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sino mga tao? Sa mga tao ng Diyos. At sabi dito, at siya'y mananahan sa kanila. Sino? Ang Diyos. At sila'y
magiging bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Verse 4. At, ito na po, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Tingnan niyo po. No? Kaya wala na po mga pag-iyak pa. Kasi papahirin po ng Diyos ang luha sa ating mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kasi nga po, eternal life na po eh. Tama? Eternal life na po. No? At ano pa po sabi? Hindi na magkaroon pa ng dalamhati. Unang pananambitan. Unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Wala na hong paghihirap. Wala na pagginagpis doon sa ating Panginoon. Kasama po natin siya. Napakasarap po. Tandaan mo natin ang buhay po natin dito sa lupa. Temporary lang. Tama? Strangers na po tayo dito. Ang totoo nating tahanan doon sa langit kasama po ng ating Panginoon. Malinaw po yan. Bigyan tayo ni Lord ng katawan na hindi nabubulok. Wala nang diabetes. Wala nang cancer. Wala nang sakit. Bakit? Bigyan tayo ng katawan na hindi nabubulok kasama ang ating Panginoon. Sabi ko dito, 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yung mga tutulog na binabanggit ko dito, yung mga patay. Verse 52, ang sabi, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Dito sa lupa, bagamat po may mga arthritis tayo, bagamat tayo ay may mga high blood, doon po kay Lord, babaguhin po yan. Ito po yung katawan, ibibigay ni Lord sa atin, ang katawan na hindi nasisira. Ano pa pong sabi dito? Verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, magbihis ng walang kasiraan. At ito may kamatayan, ay magbihis ng walang kamatayan. Verse 54, datapwat, pagka itong may kasiraan, ay magbihis ng walang kasiraan. At ang itong may kamatayan, ay magbihis ng walang kamatayan. Kung magkagayon, ay mangyayari ang wika na susulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ito po yung tinatawag na victory. Tagumpay ang buhay po natin kasama po ang ating Panginoon. Okay? Kaya habang tayo dito sa lupa, ano pong gagawin natin? Of course, maglingkod sa Lord. Tama? Maglingkuran natin ang Diyos. Kaya sabi ni Haring Solomon, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, paglingkuran mo ang Diyos sa araw ng iyong kabataan. Di po ba? Yung kabataan dito, hindi yung bata, kundi malakas ka pa. Dapat paglingkuran natin si Lord. Kasi pagka wala na tayo, wala na tayo sa physical natin, hindi na tayo makapaglingkod dito sa lupa sa ating Panginoon. Kaya may tagubilin po si Lord bago tayo magtapos, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15.
verse 58. Ano sabi dito ni Pablo? Kaya nga, mga kapatid, naka-address sa mga kapatid sa Panginoon. Kung minamahal, kayo'y magsitatag. Kaya dapat po tayo maging matatag. Ano man mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, tandaan po natin, nandyan po ang ating Diyos na magpapatatag sa atin. Tutulong sa atin sa anumang mga problema, suliranin, at mga trial sa buhay po natin. Sabi pa po ni Pablo, huwag makilos. No? Dapat ang pananampalataya mo hindi nawawala, hindi bumabagsak. No? Ito pong ibig sabihin na huwag makilos. Magpatuloy ka na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Tingnan niyo po, gusto ni Lord, lagi tayo gumagawa sa Panginoon. Ito pong ginagawa natin, isa po ito sa gawain po ng Diyos. Tama? Na tayo po ay nakikinig, binibigyan natin ng karangalan yung ating Diyos, nagbigay ka ng oras sa Panginoon, napakalaking bagay sa harapan po ng Diyos. Okay? Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang ginagawa natin na ito, hindi po ito walang kabuluhan sa Lord. Ang ginagawa natin lahat na ito, merong kabuluhan sa Panginoon. Bakit? Sapagkat binigyan natin ng time, ng oras, panahon, ang salita ko ng ating Panginoon. Kaya malinaw po, ang naghirang sa atin sa kaligtasan yung Ama, ang nagbigay ng kapanganakan o nag-born again sa atin, Espiritu ng Diyos. Pangatlo, yung nagtubos po sa atin, ang ating Panginoon Kristo. At panghuli, ito po yun, ang tinatawag po na huling o the final phase of salvation na atin po napag-aralan ngayong gabi. Bago tayo magtapos, nawa sa ating buhay na ito, prioridad si Lord. Tama? Amen. Yan ang gusto ni Lord eh. No? Prioridad dapat si Lord. Sentro dapat si Lord sa buhay natin. Wala nang iwan. Trabaho, nandyan lang yan. Tama? Negosyo, nandyan lang yan. Lahat, nandyan lang yan. Pero dapat, lahat po yan, prioridad ang Diyos sa buhay po natin. Matthew chapter 6, verse 33, ano sabi ni Lord? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagdagdag sa atin ni Lord, huwag tayo mag-alala. Pastor, wala akong makain. Si Lord ang magbigay. God will provide. Bakit? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, may trabaho tayo. Tama? Tapos ang Sunday, kunin mo pa kay Lord. Diba? Ang Sunday dapat para kay Lord po yun. Tama po, kasi binigyan natin ni Lord ng 6 na araw. Ilang araw ba ginawa ng Diyos sa mundo? Diba 6 na araw? Pagkatapos ng 7 araw, ano siya? Pahinga. Right? Kaya po mahalaga na sa buhay natin ito, si Lord ang siyang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo. Si Lord ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at tayo po lahat